Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong nakakakilig na love story ni Pam and Lloyd mula po sa panulat mismo ng inyong lingkod, Bawat Buhay May Kwento itself, Jenny Daniels, na may pamagat na She's the One. Ang kwentong pag-ibig na aking handog sa inyo ngayon ay kakaiba dahil sa iba nag-propose ngunit iba ang pinakasalan. Kaya tara, relax na po kayo diyan at uumpisahan ko na po ang ating kwentuhan. I wonder how long this road goes until our paths collide. Will I recognize your voice as you take my side? Itapon mo nga yung singsing na yan? Hindi pa nga ako handa. Kailangan ko ba talaga araw-arawing sabihin ang mga salitang iyan bago mo maintindihan? Matalino ka namang tao. Bakit sa napakasimpleng salita ay hindi mo pa talaga maintindihan? Hindi pa nga ako handang magpatali sa'yo? Ay, bakit nga ba talaga napakabobo mo pagdating sa mga ganyan? Maanghang ang salita na binitawan ni Liz na nagpatiimbagang kay Lloyd. Hindi nito malaman ang kanyang sasabihin kaya minabuti niya na lamang na tilikuran ang kanyang nobya. Sir, ano po ba ang nangyari? Okay lang po ba kayo? Utal-utal na tanong ni Pamela. Huminto ang binata at seryosong tinitigan ang tagapag-alaga ni Liz. Pam, ano ba ang tingin mo sa akin? Bobo ba ako? Tanga ba talaga ako para mahalin siya ng sobra-sobra? Diretsong tanong ni Lloyd. Aba sir, tanga na lamang po ang magsabi sa iyo niyan. Sa katunayan nga, ikaw na ang pinakagwapo at pinakamabait na lalaking nakilala ko. Teka sir, nag-away po ba kayo ni Liz? Inosenting tugon ni Pam sabay tanong. Nagulat si Pamela nang biglang abutin ni Lloyd ang kanyang kaliwang kamay. Sir, ano ba naman talaga Pam? Tagal na natin magkakilala at kung hindi ako nagkakamali, 2 years ko na rin sinasabi sa'yo na wag mo akong tawaging sir. Ito isuot mo ang singsing na to. Gusto kong pakasalan mo ako and name your price. Anong? Good night sweetheart. Paalam ni Lloyd, ngunit si Pam naman ay naguguluhan sa kanyang narinig. Ano? Teka, pakasalan niya ako? Bakit? Ano ang nangyari sa kanila ni Liz? Nagtatakang sambit ng dalaga sabay titig sa napakagandang singsing. Maya-maya lang ay tumakbo na ito palapit sa pintuan ng kanyang amo at kumatok ito ng pagkalakas-lakas. Luis, are you okay? Nakaalis na si Lloyd. Nag-away ba kayo? Sunod-sunod na tanong ni Pam. Nagulat pa ito nang biglang bumukas ang pintuan. Mabutit umalis na. Nakakairita na eh. Gusto na mag-asawa. Sabi ko na nga na hindi pa ako handa. Ang kulit. Ay naku Pamela, alam mo naman, ayoko nang pinipilit ako. Sige, matulog ka na, inaantok na rin kasi ako eh. At please lang ha, ayoko na siyang pag-usapan kahit kailan. Ayon kay Luis at tuluyan ng sinara ang pintuan, walang nagawa si Pamela, kundi ang magtungo na rin sa kanyang silid. So, ano ito? Gagamitin ako ni Lloyd laban kay Luis? At nakaya niya pa talagang sabihin sa akin na name your price? Ano ba itong nangyayari ngayon? Alam niyo naman po, Lord, na siya po talaga ang lalaking nagpapatibok nitong aking puso. Pero ano po ang dapat kong gawin? Tanong ng dalaga habang nakatitig sa kumikinang na diamond ring na nakasuot sa kanyang daliri hanggang sa mapahimbing ito ng tulog. Lumipas ang ilang linggo. Oh, bakit hindi mo suot ang singsing? Oh my gosh, ano ba? Napaiktad si Pamela sa gulat noong may biglang nagsalita sa kanyang tagiliran, sabay akbay sa kanyang balikat. Uulitin ko ang tanong ko, bakit hindi mo suot ang singsing?
Ano po ba ang ginagawa ninyo dito, sir? At bitawan niyo nga po ako, please. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Buo ang tono na sabi ng binata na lalong hinigpitan pa ang pagkakaakbay dito na pasubsob tuloy ang mukha ni Pamela sa matipuno niyang dibdib. Please, bitawan niyo po ako. Nakakahiya, pinagtitinginan po tayo. Ano ba naman po kasi ang ginagawa mo dito sa palengke? Hindi ka bagay dito. Mamaya, kidnapin ka pa dito eh. O baka, pagkamalan kang rapist. Wow, rapist talaga? Ang itsurang ito, rapist? Simple lang naman ang tanong ko, nasaan ang singsing? Bakit hindi mo suot? Nasa bahay. Tinago ko. Nakakahiya kasi kung makita ni Luis na suot-suot ko yun. Isa pa, ayoko kayang maputol ang daliri ko. Madaling mahalata na tunay yun. Sigurado, maraming mangdurukot na magkaka-interes. Mahal ko ang buhay ko, ano? Nasagot ko na ang tanong mo, kaya sagutin mo na rin ang tanong ko, anong ginagawa mo dito? Sinusundan kita dito. Buti nga nakita kita nung paalis ka kaya binuntutan na kita. Tinitigan ni Pamela ng taimtim ang lalaking kaharap na tila ba kinikilatis niya ang anyo nito. Sir, magtapatan nga po tayo. Gagamitin mo ako dahil iniwan ka ni Luis? Di ba napaka-unfair naman nun sa akin? Bakit naman kasi ako ang napili mong gamitin para saktan si Luis? Di ba napaka-makasarili mo naman? Paano naman ako? Okay lang sa'yo na magalit sa akin si Luis? Siya ang sumagip sa akin nung pinalayas ako ng walang hiya kong stepmother. Ayokong masabihan niya ako na wala akong utang na loob sa kanya. At saka sir, hindi ko pinagbibili ang aking sarili. Aanhin ko naman ang pera mo kung masasaktan naman ang taong nagmahal sa akin ng parang kapatid. Hindi ko nga kinuha yung mana ko kaya wag mong ipamukha sa akin yung name your price mo. Dahil kung maghahabol man lamang ako ng pera, edi sana sinugod ka na yung bruha kong stepmother. Napaluha si Pamela sa kanyang nasabi. Bigla namang nakaramdam ng awa si Lloyd sa dalaga. Alam ba ni Luis na mayaman ka? Bakit ka nagpaalipin sa kanya? Manghang tanong ni Lloyd. Alam niya at hindi niya naman ako inalipin. Ako lang talaga ang may gusto sa ginagawa ko kasi siya lang ang tumulong sa akin nung pinalayas ako ni Birang. Birang kung tawagin ni Pamela ang kanyang stepmother. Okay, tutulungan na kitang mamili at sasamahan na rin kitang pauwi. May dala naman akong sasakyan. Tila lumambot ang tono ng binata dahil sa awa kay Pam. Dito mo na lang ako ibaba, baka tayo makita ni Luis. Nakakahiya. Parang bata na sabi ni Pam kaya napabuntong hininga si Lloyd. Ilang buwan din na hindi nagpakita si Lloyd kaya inilabas ni Pam ang singsing at isinuot ito sa kanyang daliri. Bakit kaya hindi na siya nagpakita sa akin? Wow, grabe, napakaganda talaga ng singsing na ito. Gaano kaya ito kamahal? Ang laki kasi ng diamond. Nakangiwing pakikipag-usap ni Pam sa kanyang sarili nang bigla itong makarinig ng isang galit na tinig mula sa kanyang likuran kaya napasigaw ito. Is that the ring that Lloyd gave me? Oh my God! Luis? At ito ba ang dahilan kung bakit hindi na nagpapakita sa akin si Lloyd dahil nilalandi mo na siya? Pasigaw na talak ni Luis kaya na-trigger ang nakatago na tapang ni Pam. Magdahan-dahan ka naman sa iyong pananalita. Oo nga, ibinigay niya ito sa'yo. Pero tinanggihan mo, diba? Ibinigay niya ito sa akin out of anger, hindi out of love. Kung gusto mo, iyon na ulit. Pasalamat ka nga, tinago ko yan eh. At hindi ko itinapon, ni hindi ko naman yan pinag-interesan. Inis na tugon ni Pam. Pinapatawa mo ba ako, Pamela? Hindi pinag-interesan? Bakit nasa iyong daliri? Ano yan? Tinatanggal mo lang sa daliri mo ang singsing na yan kapag andito ka sa bahay? Para sabihin ko sa'yo, hindi naman bagay sa iyo ang singsing na yan. Akin na nga yan, akin naman talaga yan eh.
Pataas ang kilay na hinablot ni Luis ang singsing sa kamay ni Pam at isinuot ito sa kanyang daliri sabay talikod sa kaibigan. Luis, I think it's about time for me to get out of your house and your life. Oh, really, Pam? Saan ka naman pupunta? Pagmamalakihan mo talaga ako? Kung hindi nga dahil sa akin, saan ka kaya ngayon? Pinulot lamang kita kaya wag mo akong pagyayabangan, ha? Pagsasalita ni Luis habang papalapit pabalik kay Pam. Oh, Pam. Let me guess why you have enough tapang to get out of my house para makitira sa aking mapapangasawa? Oh my, bakit hindi ko kaagad naisip? Kumatok ka kaagad sa kwarto ko, di ba? Noong gabing nag-propose sa akin si Lloyd. Nakikinig ka, no? Nanglilisik ang mga mata na tanong ni Luis. Saan mo naman nakuha yung mga pinagsasabi mo, Luis? Hindi ko alam na napakalawak pala ng imahinasyon mo. Doon naman sa sinabi mong pinulot mo lang ako. Baka tama ka nga. Pero nagpaalipin ako sa iyo, di ba? Kahit nga na pagkakamaran akong tsimay mo, ay wala ka man lamang kinukurik sa kanila. Sa tingin ko nga, tuwang-tuwa ka pa habang minamaliit ako. May naririnig ka ba kahit minsan na nagreklamo ako? At bakit? May sahod ba ako bilang alalay mo? Yes, free nga ang bahay at pagkain. Ngunit ang kabayaran naman noon ay ang paglunok ng pride ko. At doon naman kung saan ako titira or pupunta pag alis ko dito, wala ka nang pakialam doon. Sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ako pupunta at titira sa lalaking pinakamamahal mo. Pagkasabi na iyon ni Pam ay nagmamadali na itong tumalima at pumasok sa kanyang kwarto. Mabilis rin itong nakapagbalot ng kanyang mga gamit. Iiwan ko lahat ang bigay mo, baka pati yan ay isumbat mo sa akin. Parang bata na sabi ni Pam noong makita niyang nakasunod pala sa kanya si Luis. Samantalang itong si Luis ay walang sinayang na oras. Dinayal niya kaagad ang number ni Lloyd at agad namang sumagot ang binata. Hello? Lloyd, ano ba? Asan ka? Kaya pala hindi ka na nagpapakita sa akin ha dahil nilalandi ka na ni Pamela at nagpauto ka naman? Sigaw ni Luis sa kabilang linya. Come again? Gulat na tanong ni Lloyd. Talaga ba, Lloyd? Huwag mong sabihin na hindi mo nakilala kung sino ako, ha? Si Luis to. Si Luis, ang babaeng kinababaliwan mo. Pasigaw na tura ni Luis. Di ba tinanggihan mo ako? So, bakit pa ako magpapakita sa'yo? At ano ba yung pinagsasabi mong nilalandi ako ni Pam? At bakit ka ba nagsisigaw? Wala na tayo, hindi ba? Parang may kung anong bumara sa lalamunan ni Luis noong marinig niya ang sinabi ni Lloyd. Iinayawan ko lang naman yung pagpo-propose mo sa akin. Hindi naman kita hiniwalayan ah. Hindi pa lang talaga ako handa noong time na iyon. Luis, tama na. Hindi laro ang pakikipagrelasyon ko sa'yo. Tiniis ko lahat ang pang-uuto mo sa akin dahil ganun kita kamahal. But not now anymore. Dahil sa pagtanggi mo sa kasal na inalok ko, nalaman kong hindi mo talaga ako mahal at nalaman ko rin na hindi pala talaga kita ganun kamahal. Nagbibiro ka lang, di ba? Sabi mo, hindi mo kayang mabuhay na wala ako. Lloyd, handa na ako magpakasal sa iyo ngayon at ito nga oh, suot-suot ko nga itong engagement ring na binigay mo kay Pam. What? Saan ka ba ngayon at pupuntahan kita? Talaga Lloyd? Sige, andito lang naman ako sa bahay. Sige, aantayin kita ha at ipaghahanda kita ng paborito mong pagkain. Lloyd? Hindi magkaugaga na tanong ni Luis nang bigla nitong narinig ang pag-turn off ni Lloyd ng kanyang cellphone. Ngunit hindi nagtagal ay narinig na ni Luis ang pagparada ng sasakyan ni Lloyd sa harapan ng kanilang gate. Kaya nagmamadali itong buksan ang kanyang pintuan. Hi love! Glad to see your handsome face again. Masayang bati ni Luis. Luis, stop acting like nothing happened. Kaya lang naman ako nagpunta dito para klaruhin sa'yo ang lahat. Love, hindi pa ba klaro ang sinabi ko sa'yo kanina sa phone? Handang-handa na ako magpakasal sa'yo. Kita mo itong singsing? Suot-suot ko na oh. Nakangising tura ni Luis.
No ma'am, walang kasalan na magaganap sa ating dalawa. Tapos na ang kahibangan ko sa'yo. Kukunin ko lang sa'yo yung singsing na yan. Hoy Lloyd, wala pang nanghihiya sa akin ha? And absolutely not you. At saka, bakit ko naman isusuli itong singsing? Ibinigay mo to sa akin, hindi ba? Oo, binigay ko sa'yo pero tinanggihan mo. Tinanggap ko na nga, huwag ka nang magpakipot. Gagantihan mo ba talaga ako? Halika na, punta tayo ng kusina, kain tayo. Pinaghahanda ka ni Manang, yung paborito mo. Luis, tama na. Huwag na natin lukuhin ang ating mga sarili. Hindi na kita mahal. Kung ayaw mong isuli ang singsing ay okay lang. Nagpunta naman ako dito hindi lamang dahil dyan sa singsing na yan. Nagpunta ako dito para tuldukan na ang kalukuhang ito. Maghanap ka na ng ibang mamahalin dahil ako, nahanap ko na ang babaeng nais kong makasama sa buhay. Nagpapasalamat ako sa'yo dahil inayawan at tinanggihan mo ang kasal na inalok ko sa'yo. Lloyd, sandali lang. Binulag ka lang talaga ni Pamela. Alam mo ba, niluloko ka lang talaga ng babaeng yun. Akala mo lang mahinhin yung babaeng iyon, pero talaga namang hindutin. Enough. Ayusin mo na yung sarili mo, magpakabait ka na. Sorry, hindi ko na kayang mahalin ka pa. Pagkasabing iyon ni Lloyd ay tumalikod na ito. Walang salita na nais lumabas sa bibig ni Luis, bagkos ay nag-iiyak na lamang ito. Hoy Pam, mag 6 months ka na dito ah. Bakit ayaw mong pansinin hiyang mga malalagkit na tingin ni Sir sa'yo? Ay nako, ikaw talaga Lani, kung ano-ano yang napapansin mo. Pairap na tugon ni Pam sa kanyang kaopisina. Pwede ko bang malaman kung na-heartbroken na ang aking kaibigan? Bakit mukhang takot ka ma-in love? Napabuntong hininga si Pam sa tanong na iyon ng kaibigan. Sasagot na sana ito nang biglang may marinig na nagtitili na kasamahan habang papalapit sa kanila. Girls! Ito para sa inyong dalawa. Nagkatinginan ang magkaibigan at sabayan nagtanong, ano yan? Ay, grabe sila. Ngayon lang ba kayo nakakita ng invitation card? Dios mio? Pairap na tugon ng binabaing kaopisina, kaya sabay hablot ng magkaibigan sa hawak nitong invitation card. Party sa Sabado? Nako, wala akong kainte-interes sa mga party-party na yan. Mabuti pa ang matulog, magkakamuta pa ako. Hoy, basahin mo muna kung saan galing yung invitation na yan bago ka umayaw. Angil naman ni Lani, kaya muling tiningnan ni Pam ang card. Rafael Lorenzo? Napataas ang magkabilang kilay ni Pam nang banggitin ang pangalan ng kanilang boss. O ano, punta ka na para makita natin ang bahay nila na magiging bahay mo soon. Hoy Melanie, tumigil-tigil ka nga. Hindi ako sasama. Nakakainis ka. Pam, please, samahan mo na ako. Gusto kong makita ang mansyon ni Sir. Oh, di sumama ka dyan kay Luigi. Pam, sana makadalo ka dahil special day ko yun eh. Nagulat man si Pam noong marinig ang pagsasalita ng isang lalaki mula sa likuran nilang magkaibigan, ay poise pa rin itong humarap at nakangiti. Ay oo sir, darating po talaga kaming dalawa ni Pam. Ayon naman kay Melanie. O sige, asahan ko ang pagdating ninyong dalawa. Mauna na ako. No. Hoy Melanie, ikaw talaga, pahamak ka. Ay naku Pam, huwag ka nang magpakipot. Ang yaman-yaman niyang nagkagusto sa'yo. Iwan ko sa'yong babae ka. Mauna na ako. Pairap na tura ni Pam. Basta ha, susunduin kita sa apartment mo sa Sabado. Sabay tayong pupunta doon para hindi ka naman mahiya. Iwan ko sa'yong babae ka. Mauna na ako. Pairap na sabi ni Pam. Noong gabing iyon habang kumakain si Pam ng kanyang dinner. Grabe, 6 months na palang hindi kami nagkasama ni Luis. Kamusta na kaya siya?
Nagkabalikan kaya sila ni Lloyd? Ay, bakit ba kasi pumasok sa isipan ko na mahal ako ni Lloyd? Mabuti na lang, hindi ako nagpadala sa kanya. Alam ko naman kasi kung gaano niya kamahal si Luis. Pagsasalita ni Pam habang kumakain mag-isa. Samantalang si Lloyd sa kabilang banda. Saan ka ba nagtatago? Kung saan-saan na kita hinahanap, please magpakita ka na sa akin. Parang awa mo na, Pam. Nakatulugan ni Lloyd ang kanyang pagmamakaawa sa babaeng minahal. Sabado ng umaga. Pam, samahan mo na ako bumili ng isusuot mamayang gabi. Ikaw talaga, Melanie. Grabe, napaka-demanding mo. Mamili ka na lang dyan sa closet ko. Marami akong damit na hindi ko pa nagagamit. Alam mo, Pam, sa totoo lang, hindi ko talaga akalain na ganito ka pala kayaman. Hindi naman, nagkalakas loob lang ako na kunin na ang para sa akin. Alam mo, 4 na taon din ang sinayang ko dahil sa takot or kaduwagan ko. Biglang nalungkot ang tinig ng dalaga. Pam, matagal-tagal na tayong magkaibigan, hindi ba? Pwede mo naman ikwento sa akin ang buhay mo if you don't mind. Mahabang story, Sisi. Ang importante, nakuha ko ng para sa akin. Hindi malaman ni Melanie ang kanyang naramdaman noong makita ang luhang tumulo sa mga mata ni Pam. Ay nako, Pam, wag mo nang ituloy ang pag-iyak mo. Baka mamaya mamaga yung mga mata mo. Sige ka, papangit ka. Paano na? Mamaya sa party hindi ka na maganda. Lani, kailangan ko ba talagang magpunta sa parting iyon? Aba, oo naman. Ngayon pa bang hindi ka naman pala naiiba sa boss natin? Kailangan mong mag-enjoy at simula ngayon, iaalok ko sa iyo ang aking sarili bilang alalay mo. Biglang napatayo si Pam nang marinig ang sinabi ng katrabaho. Lani, stop that. Alam mo bang inoffer ko rin ang aking sarili sa matalik kong kaibigan bilang kanyang alalay? Tapos ngayon, hindi na kami magkaibigan. Alela na nga ang turing sa akin, pinagbibintangan pa akong mga agaw ng kanyang jowa. Gayong siya naman ang tumanggi sa kasal na inaalok sa kanya. Sige na nga, saka na natin pag-usapan yan. Ang mahalaga ngayon ay makapaghanda na tayo para sa mamaya. Huwag kang umarte kapag ipinakilala ka ni boss sa kanyang pamilya, ha? Lalong-lalo na sa kanyang mga parents. Ay nako, Lani, dami mong alam na kalukuhan. Alam mo nang nag-iimot ako dito. Kinagabihan sa party, habang nagsasaya ang lahat ay tahimik lamang si Pamela. Ang hindi niya alam ay may 2 bilog na mga matang nagmamasid sa kanya na tila ba siya ay kinikilala ng maayos nito. Hoy, halika, sayaw tayo. Party ito, bes. Hindi ito simbahan. Aya ni Lani. Hindi naman kasi ako mahilig sa mga ganitong lugar. Sige, bumalik ka na doon sa dance floor. Magsi-CR lang ako sandali. Bago pa man nakatayo si Pam, ay may isang matipunong lalaki ang nakatayo sa harapan ng dalaga. Nang laki ang mga mata ng dalaga at namutla ito, hindi makapagsalita pati na si Lani ay namilog ang mga labi pati ang mga mata nito. Hoy, ito ba ang dahilan kaya wala kang pinatulan sa iyong mga mangliligaw? Kinikilig na bulong ni Pam sabay tayo ng diretsyo. Hi, I'm Lani. Magkakilala ba kayo nitong maganda at mabait kong kaibigan? Abote nga ang ngiti na tanong ni Lani sabay lahad ng kanyang palad. Oo, she is the one that got away. Tugon ni Lloyd at seryoso itong tumitig kay Pam sabay tukod ng kanyang kamay sa lamisa kung saan nakayukong nakaupo si Pam. Oh, sige, babalik na ako sa dance floor para magkausap kayo ng mabuti. Pam, magpakabait ka ha? Tinapik muna ni Lani si Pam sa balikat bago ito patakbong bumalik sa dance floor. Bakit ka nagtago? Alam mong mahal kita, bakit mo ako tinakasan? Medyo napalakas ang tinig ni Lloyd.
Hinaan mo nga yung boses mo. Mas malakas pa yung boses mo kaysa music. Sabi ni Bam, sabay hila kay Lloyd kaya napaupo ang binata. Sagutin mo ang tanong ko, bakit mo ako iniwan? Nakita ni Luis na suot-suot ko ang singsing na ibinigay mo sa akin. Nagalit siya, binawi niya yun sa akin. Nagkasagutan kami kaya umalis ako sa bahay niya. I'm sorry I wasn't there to protect you. Hi bro, I've been looking for you at andito ka lang pala. Sandali, magkakilala ba kayong dalawa? Iisang babae ba ang pinag-uusapan natin dito? Ayon kay Justin na biglang sumulpot at pumutol sa pag-uusap ng dalawa. Magkakilala kayo? Gulat na tanong ni Pam, sabay turo sa dalawang lalaki. Yeah, he is my baby brother. Napanganga si Pam sa tugon na iyon ni Lloyd. So big bro, she is the one that got away? Nakangising tanong ni Rafael. Yes, she is the one. Nakangiting tugon naman ni Lloyd. Jesus, Pam, mabuti na lamang at hindi ko pa ipinagtapat sa iyo itong aking nararamdaman. At hindi ko na itutuloy. Ayokong maging hadlang sa inyo nitong big bro ko. Alam mo ba, mabait yan at siya ang nagtaguyod sa akin. Masakit man ngunit, kailangan kong magparaya. Ayoko rin na ako ang dudurog sa kanyang puso. Napatakip ang dalaga sa kanyang mukha gamit ang kanyang mga palad noong mapansin nito ang nakapaligid sa kanila na tila kinikilig ang mga ito. Napaiktad pa nga ang dalaga noong marinig nito ang hiyawan, kaya idinilat nito ang kanyang mga mata at nakita niya si Lloyd na nakaluhod na sa kanyang harapan. Pam, will you marry me? I want you to be my wife. Oh my God, ano ba yung ginagawa mo? Tumayo ka nga, nakakahiya. Lalong namangha si Pam nang bigla ring lumuhod si Rafael. Pam, kung ayaw mong pakasalan si kuya, pwede bang ako na lang? Nakangiting tanong nito. What? Nalilitong tanong ni Pam. Rafael, ano ba yung kalukuhang ginagawa mo? Inis na paninita ni Lloyd. Pam, pwede ba? Mag-yes ka na lang. Pa-birthday mo kay Big Bro. Alam mo, siya talaga ang may birthday ngayon at hindi ako eh. Oh, what the heck? How could you ask a woman to marry you without an engagement ring? Ayon kay Rafael na biglang napaupo sa sahig at inihampas pa nito ang kanang kamay. To the follow na lang ang ring. Malay ko naman kasi na makikita ko siya ngayong gabing ito. Dipinsa ni Lloyd sa kanyang sarili habang si Pam ay parang panawa na ito ng kanyang ulirat dahil sa pagtatalo ng dalawang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. That's right, hayaan nyo na, wala pong singsing, marami namang diyang... That's right, hayaan nyo nang wala pang singsing, marami namang kaming mga witness eh. Sigaw naman ng kinikilig na si Lani. That's right! Sang-ayon naman ng ibang nakapaligid sa kanila. Pam, please, ayoko nang pakawalan pa ang pagkakataon nito para hingin ang matamis mong oo. 6 months din akong hindi nakatulog sa kakaisip sa'yo. Biglang nagkasigawan ang lahat nang bigla na lamang tumayo si Lloyd na hindi natapos ang kanyang sinasabi dahil bumagsak na si Pam sa sahig. Mabilis naman nakarga ng binata ang dalaga at idinala ito sa kanyang napakagarang silid. Samantalang si Lani nag-aabang na matauhan muli ang kanyang kaibigan nang biglang, nasaan ako? Hoy, talaga lang? Hindi mo alam kung nasaan ka? Andito ka sa napakagarang kwarto ng iyong mapapangasawa. Lani, ikaw ba talaga hindi titigil ng iyong kalukuhan na yan? Sweetheart, tama si Lani. Andito ka sa room natin. Nagulat ang dalaga sa kanyang narinig, kaya inikot nito ang kanyang paningin sa kwartong iyon. Nagtataka ang dalaga dahil hindi naman niya kilala ang mga taong nakapaligid sa kanya ngunit nakangiti ang mga itong nakatingin sa kanya. Pam, pakasalan mo na ako dahil hinding-hindi na kita pakakawalan pa.
Lloyd, gusto mo bang mahimatay muli yung aking kaibigan? Bigyan mo naman ng pagkakataon huminga muna. Pwede ba? Paupuin mo muna, painumin mo ng tubig, pakainin mo, halikan mo, ganon. Napatingin si Pam ng malalim sa kanyang kaibigan dahil hindi nito maramdaman ang sinseridad na tila ba nagluluko pa ito sa kanya. Oo nga naman iho, pagpahingahin mo muna yung girlfriend mo, saka na natin pag-usapan yan. Hindi na nakapagsalita pa si Pam na tila ba nagsarado na ang kanyang bibig at ayaw nang lumabas ng kanyang dila. Okay, lalabas na kaming lahat. Dito na kayong dalawa sa kwarto ko matulog. Siguraduhin nyo lamang na hindi nyo ako tatakasan. Pamahal kita, huwag ka nang mag-isip pang takasan ako dahil hindi ka na makakatakas sa akin. Bukas na bukas din, pakakasalan mo ko. Napangiti si Rafael sa sinabing iyon ng kanyang kuya. O Pam ha, ayan, huwag na huwag ka nang tumakas. Hindi ka man naging akin, okay lang. At least, magiging amin ka. Panonodyo naman ni Rafael bago ito sumunod na lumabas sa kanyang kuya. Hoy Pam, wag na wag mo akong kalimutan ha, basta best friend tayo ha. Nang dahil sa akin kaya ayan, nagkita ulit kayo ng iyong mahal na si Lloyd. At pwede ba ako na lang ang maging maid of honor mo? Wala namang kakwenta-kwenta yung stepsister mo, di ba sabi mo sa akin? Pwede ba, Melanie? Hindi ko nga masabi kung ano itong aking nararamdaman. Pwede ba? Gusto mo bang mahimatay ako ulit? Sige na, matulog na tayo. Weh, bakit? Makakatulog ka ba talaga sa lagay na yan? Bukas daw, pakakasalan mo na siya. Hindi pwedeng hindi. Gusto mo ba magwala yung puso niya? Melanie, ako talaga ay iyong inaasar. Sige na, bukas na natin problemahin yan kung pakakasalan ko ba siya o hindi. Pam, kung magbago yung isip mo at ayaw mo siyang pakasalan, pwede bang sabihin mo ako na lang ang kanyang pakakasalan? Gusto ko kayang tumira sa lugar na to. Ang ganda-ganda ng bahay na to, parang mansion. Habang nagtatalo ang magkaibigan, ay masaya namang nag-uusap ang mag-anak. Mom, gusto ko bukas na bukas rin ay kakasal kami ni Pam. Aba, iho, maghunos dili ka nga. Pwede ba yan? Hindi pa nga sumagot yung babae at saka wala ka pang singsing. Sino naman ang magkakasal sa inyo? Mami, problema ba yan? Tawagin mo si Uncle Eric. Di ba mayor naman yun? Ang importante, makasal sila para hindi na makatakas yung kanyang minamahal na si Pam. Sabat naman ni Rafael sa kanyang ina. O sige, gagawa natin ng paraan kung ano talaga ang ating magagawa. Eho, dapat hindi natin siya pipilitin. Baka mamaya makasuhan ka pa niyan. Rafael, tawagan mo nga si Sonia. Sabihin mo sa kanya na pupunta tayo sa kanyang butik. Bro, sigurado ka ba dyan sa desisyon mo? Bakit sa palagay mo ba nagbibiro ako? Bilisan mo, tawagan mo na. Pupunta tayo doon. Kukuha tayo ng ating maisusuot pati na masusuot ng aking mapapangasawa at ng kanyang kaibigan. Kinabukasan ay naalimpungatan ang dalaga noong maramdaman ang araw na dumapo sa kanyang pisngi. Oh my God! Lani! Get up! Oh my God! Anong oras na ba? Kailangan nating umalis dito. Ikaw naman, nakakagulat ka naman. Anong aalis tayo dito? Di ba nga, kabilin-bilin na ni Lloyd na hindi natin siya pwedeng takasan, lalong-lalo na ikaw. Hoy Pamela ha, sinabi ko sa'yo mag-best friend tayo pero hindi kita kukonsintihin. Mahal na mahal mo yung tao at alam naman, obvious naman na mahal ka rin noon. Kaya hindi ako sasama sa'yo at hindi tayo tatakas. Kung ayaw mong tumakas, o di sige, maiwan ka dito mag-isa mo at ikaw na lang ang magpakasal sa kanya dahil ako, aalis na ako. Ayon kay Pamela at nagmamadali na itong bumaba ng kama. Pagkabukas ng pintuan ay nagulat ang dalaga. Good morning, sweetheart. Mabuti at gising ka na. Nakangiting pagbati ni Lloyd. Hindi malaman ng dalaga kung ano ang kanyang naramdaman dahil nakasuot na ng pangkasal si Lloyd. Ano yung ginagawa mo? Bakit nakasuot ka ng ganyan? Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, pakakasalan mo ako sa araw na ito. Kaya hindi ka na makakataka sa akin. Magpapakasal tayo at magiging misis na kita.
Iho, wag mong takutin yung mapapangasawa mo. Hala iha, bumaba ka na doon, mag-almusal muna kayo tapos mag-ayos ka na. Ayon naman ng kanyang ina, wala nang nagawa si Pam dahil sigurado naman siyang hindi na siya makakaligtas sa lalaking kanyang tinakasan. Ay, hindi na po kami kakain, ma'am. Magbibihis na po kami. Ako na po mismo ang mag-aayos kay Pam. Ayon naman sa labahitang si Lani. Walang nagawa ang dalaga kung hindi sumunod na lamang sa bawat utos ng mga taong nakapaligid sa kanya. Maya-maya pa ay, Lloyd, tinatanggap mo ba si Pam bilang iyong mapapangasawa? Ay, oo naman. Tinatanggap ko at tanggap na tanggap ko. Obvious ba? Madaling araw pa, kasal na kaagad. Tila nagbibiro ang tono, ngunit seryoso ang mukha na sagot ni Lloyd na nakatitig sa kanyang mapapangasawa. Pamela, tinatanggap mo ba si Lloyd bilang iyong asawa? May bagagawa pa po ba ako kung hindi? Ayaw na po akong palisin eh. O di, tinatanggap ko na lang po siya bilang aking asawa. Nagkatawanan ang mga taong saksi sa kasalang iyon dahil sa sagot ni Pamela. Fair enough. Ayon naman kay Lloyd. Okay, you may now kiss the bride. Pam, Lloyd, kailangan ayusin niyo lahat ang papilis niyo at isubmit niyo kaagad sa akin bago matapos ang linggong ito. Ayon sa mayor na nagkasal sa dalawa. I wonder how long this road goes until our paths collide. Will I recognize your voice as you take my side? Mga kaibigan, nakita niyo po kung anong magic talaga ang dala ng pag-ibig? Akalain mo ba naman sa iba nag-propose, ngunit iba naman ang pinakasalan? Hindi man alam ni Lloyd na ang babae palang kanyang makakasama ay 4 na taon niyang nakasama bilang alalay ng kanyang kasintahang si Luis. Iyon nga, tumakas nga si Pam, ngunit nagkita naman silang dalawa sa lugar na hindi inaasahan. Sino ba naman kasi ang mag-aakalang ang kanyang pinagtatrabahuan ay kapatid pala ng lalaking pinagtataguan? Mantakin niyo mga kapatid kung paano maglaro ang tadhana at pag-ibig. Sa kaarawan pa mismo, natagpuan ni Lloyd ang babaeng matagal niya nang hinahanap at nagtatago sa kanya. Napakagandang birthday gift. Ano po mga kapatid? Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Please don't forget to subscribe, like at share. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli nating kwentuhan, paalam.